Pag-usapan natin mga kapatid, paano ba ang kritikal na pangalaga sa katawan ni Kristo? Sino bang katawan ni Kristo? Ang katawan na bugto at buwan na Diyos. Sabi mo, ako, tayo. Tayong lahat. Ako, ikaw, tayong lahat. Sabihin mo, ako, ikaw, tayong lahat. Tayong lahat. Ayan. Kingdom citizen is a local body of regenerate, born again in the spirit person. Ha? Ikaw ay magiging katawan ng bugtong at buhay na Diyos kapag ikaw ay pinanganak na muli. Kaya ang tawag sa iyo ay bugtong na anak. Nang ibig sabihin ay pinanganak ka sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. From now on, you are not your own. You belong to the Heavenly Father who created heaven and earth beneath and beyond. Lahat ng mga bagay, mga batid, pag-ari ka ng bugtong at buhay, walang sayo. Sabi mo, walang sayo. Yung damit mo hindi sayo. Yung asawa mo hindi sayo. Yung damit mo, yung pitaka mo hindi sayo. Lahat wala sayo. Pag-ari lahat ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? At bilang pagpapatunay na ikaw ay anak ng bugtong at buhay na Diyos, ikaw ay nabautismuhan. Baptism is a profession of your faith in the living God. Pinapatunayan mo, pinapakita mo sa lahat ng mga tao na ikaw ay tinatanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos. Kailangan kang mabinyagan. Dahil ang pagbabinyag ay para yan, patulad yan ng isang pag-aasawa. Ha? Pwede ka ba mag-asawa, mga kapatid? Sabihin mo sa asawa mo, darling, mahal na mahal kita. Kung talagang mahal na mahal mo ako, pakasalan mo ako. Mamaya, magkita tayo doon sa puno ng baliti. Alas 12 ng gabi, ikakasal tayo doon sa ilalim ng baliti. Ha? Pwede ba yung ganon? Ikakasal kayo sa ilalim ng baliti? Kung talaga ang lalaki ay interesado sa iyo, papakasalan ka, dadalhin ka simbahan, di kayo sa huwes, magpapakasal sa iyo para maging legal ang inyong pagsasama. Ganon din mga kapatid sa bugtong at buhay na Diyos. Kung kinikilala mo ang bugtong at buhay na Diyos na gumawa ng langit lupa at mga bagay na kita at hindi nakita, kailangan magpakasal ka. Ha? Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng bautismo. Ha? Saan ka magpapakasal? Doon sa may authority. Sino yung may authority magkasal? Pastor. Sino pa? Mayor. Congressman, senador. Judge, mag-asawa. Ha? Pwede bang magpakasal sa albularyo? Ha? Pwede bang pakasal sa albularyo? Ha? Kinasal kayo mga kapatid. Yung babae naman, ikasal na kayo. Tapos dinala ka doon sa albularyo. Pagkatapos itong yung marriage contract, may pinirmahan ka. Pero hindi naman inacknowledge doon sa... Hindi tinanggap doon sa... Saan? Saan dinadala yung marriage contract pag kinasal? Ha? Sa registrar's office. Saan? Mako, magduda ako sa inyo na walang kinasal pa sa inyo. Ha? Saan ba kayo kinasal? Sa ilalim ng balite? Simbahan. Ha? Naalala ko talaga yung kinasal ni Boy Silang doon sa Mindanao. Kinasal niya mga kapatid, nagsama na yung mag-asawa. Wala man siyang marriage contract binigay. Ang lumabas parang nag-live-in na lang. Wala mang papel na binigay. Ha? Pwede ba yun? Ha? Nalala ko mga kapatid, ako ay nagturo ng mga kasal sa mga pastor. Sabi ko, ang trabaho ko ay hindi magkasal. Ang hindi trabaho ko magkasal, hindi ko trabaho lahat yan. Binibigay ko na lahat yan kasi ang trabaho ko lang ay mangaral. Yun ang trabaho ko mga kapatid. Mangaral at manalangin, yun ang trabaho ko. Ay binigay ko na kay Pastor Ben. Sabi ko, Pastor Ben, ha? Ayusin mo talaga ang pagpakasal mo. Ito ang gagawin mo, tinuruan ko lahat. Sabi niya, so kinausap niya yung tatay nung ikakasal niya. Sabi niya, okay na ba yung marriage contract? Okay na. Okay na, Pastor. So pumunta na sila doon sa kasal. Pagdating ng mga kapatid, doon ang dami ng tao. Sabi niya, saan na yung marriage contract? Pinakita sa kanya yung resibo ng gano'n. Ito. Ano yan? Resibo. Anong gagawin ko dyan? Saan yung pipirma natin? Sabi niya, akala ko ito na yung marriage contract. Hindi yan, resibo yan. Nasaan yung marriage contract? Sabi niya, wala. Sabi niya, patay. Paano gagawin natin? Nandito na yung mga bisita. Saan na yung pipira yung mga ninong, mga ninang?
Sabi ko, ikasal na lang yan, tapos ipahuli na lang yung contract. Sabi niya, Pastor Ben, kumusta ang kasal? Sabi niya, Pastor, sablay. Bakit? Wala eh. Wala man yung marriage contract. Sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, ayusin mo. Sabi niya kasi, Pastor, kumpleto na daw, may marriage contract na. Resibo lang pala. Kasi pag bibili ka ng marriage contract, mayroong bibigyan niya resibo sa'yo. Ang problema, hindi pa niya natanggap yung marriage contract. Umalis na, bitbit niya yung resibo. Sabi ko, patay. Sige, anong gagawin ko? Sige, ituloy mo na yan. Huwag na mo nang ulitin yan, ha? Ano ba magawa mo, kapatid? Yung mga kamag-anak mo, may katoliko pa, may baka na ihaw, may mga hayop na yan, ihaw na lahat. Alam ka naman, i-cancel mo. Ako talaga, tinigilan ko na magkasal-kasal na yan. Kasi ako makapangyarihan ako magkasal. Isipin mo, may ginasal ako, mga kapatid, wala pang isang buwan, buntis na agad. Siya makapangyarihan talaga yung kasal ni Pastor. Grabe talaga. Ano na yung mga kingdom citizen? Ano yung mga anak ng bugtong at buhay na Diyos? Sila yung mga nagkakaisa sa pumupuri sa bugtong at buhay na Diyos na sumusunod sa mga katuruan na nakalagay doon sa Power Journal. Palagpakan natin. Pinapaliwanag ko sa inyo kung ano yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sila ay nangingili ng araw ng Sabado at sumusunod sa batas ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na ayon sa Ebanghelyo. At na-recognize nila at tinanggap nila ang bugtong at buhay na Diyos bilang kanilang Panginoon at tagapagbigay ng batas. Sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ang salita ng bugtong at buhay, automatic, it is the law. Pag sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi na kailangan, sinabi ba ang bugtong sa ganito? Hindi na ganoon. Pag lumabas sa bibig ng bugtong at buhay na Diyos, batas yun. Ganon ang hari. Di ba? Di ba, pag sinabi mo, anak, kayo dito, mga plato dito, hugasan nyo to ha. Pagkatapos, bakit dito pa yung mga plato ba hindi hugasan? Sabi ng anak mo, hindi mo naman sinabi akong maghugas eh. Understood na yun, na kayo na dyan sa loob ng bahay. Pagkatapos nyo, hugasan nyo yung mga plato. Hindi na kailangang pangalanan, mga kapatid. So, ganun ang binibigay sa atin. And taking His word as their only sufficient rule of faith. Yung ating pananampalataya, mga kapatid, hindi dapat nakasalalay doon sa mga sabi-sabi lang. Kundi yun ay kung ano ang sinabi ng bugtong at buenas. Kasi pagdating sa paghuhukom, mga kapatid, ang banal na kasulatan, yun ang gagamitin na mahuhusga sa atin. Yung, di ba? Anong ginagawa nung tinutokso ni Satanas ang bugtong at buenas? Ano sinabi niya? Nasusulat sa banal na kasulatan. Sabi ni Satanas. Ang sabi naman ng bugtong at buenas, nasusulat din naman. Isipin mo yan, mga kapatid. Si Satanas nagbabasa ng Biblia. Ang problema, mga kapatid, hindi tayo nagbabasa. Yun ang problema natin. Talo tayo ni Satanas. At ang ibig sabihin ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, there is one word that would identify the kingdom of God, and that is unity or united. Sabihin mo sa katabi mo, pagkakaisa. Pag binabanggit mo ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, isa lang po ang kahulugan ng kaharian ng bugtong at Diyos, pagkakaisa. Yun po ang ibig sabihin nun. Wala na ibang definition ng kaharian ng bugtong, kundi pagkakaisa. Bakit nagkakaisa? In order for the kingdom of God to fulfill the purpose and the mission, it must be united. Because if it is not united, you cannot fulfill your mission and your purpose in life. We will become a laughing stock to all the people around us. Especially sa back to Christ, mga kapatid. Alam mo, tulad na sinabi ko nina. Di ba naghiwa-hiwala na yung back to Christ? Alam mo, nakakatawa yun. Lahat tayo pumupuri sa bugto at boy, papikit-pikit pa dito. Ang sarap ng worship natin, mga kapatid. Tapos nagkanya-kanya tayo. Alam mo, sabi ng mga, back to Christ ka ba? O back to Christ. Ikaw, back to Christ ka rin. Back to Christ ka rin. O back to Christ tayo. Halika, mag-isa tayo. Hindi mo mapag-isa. That's a problem, mga kapatid. Ephesians chapter 4, alam niyo, kapatid, ako ay mahili kong magbasa. Isa sa mga paboritong aklat ko, mga kapatid, itong sinulat ni Alexander Dumas, The Three Musketeers, at Tatlong Musketero. At ito tatlong musketero, ano ba ito? Musketeers na ito, mga kapatid. Ay mayroon po silang, itong mga French soldier, ito, 4 sila. Ang pangalan ng isa, si Athos, si Porthos, si Aramis, at saka si D'Artagnan. 4 sila. At itong 4 na itong mga sundalo, mga kapatid, ay nanumpa sila sa kanilang sarili.
At ang panunumpa nila mga kapatid na kahit anong mangyari, magiging matapat sila sa isa't isa. Sa anumang hirap ng problema, anuman mangyari, hindi sila maghiwalay. Kahit iba-iba sila ng personalidad, iba-iba sila ng ugali, hindi sila maghiwalay. At mayroon pong motto itong Three Musketeers. At ano yung motto nila? All for one, one for all. Yan yung slogan or motto nitong Three Musketeers. At sinabi nanumpa sila mga kapatid na kahit anong mangyari, hindi nila papayagan na mayroong wawasak sa kanilang pagkakaisa. Na kahit anong mangyari, aalagaan nilang isa't isa. Mananatili sila sa kanilang kaibigan. At dapat mga kapatid, sa kaharian na bugtong at buhay na Diyos, ganun din tayo. Sabi mo sa katabi, dapat ganun din tayo. Sabihin mo, malasakit. Ang malasakit, ang isa sa mga ingredients para tayo magkaisa. Kasi kung wala tayong malasakit sa isa, walang unity. Tama? Kanya-kanya ang resulta nun pag wala tayong malasakit sa isa't isa. So unang punto mga kapatid, may pagkakaisa sa katawan ng bugtong at buhay na Diyos. Kailangan ng pagkaisa. At bakit tayo nagkaisa mga kapatid? Ang pagkakaisa natin ay nakabase lamang sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Period. Doon lang tayo nagkakaisa mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang pinakamagandang pagkakaisahan natin. Bugtong at buhay na Diyos. Wala nang iba. Episo 4, versikulo 4:6. Isulat ninyo para mayroon kayong mabasa. Episo 4:6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isa lang po paraan mga kapatid para ikaw ay maging kapamilya ng bugtong at buhay na Diyos. There is only one way na ikaw maging kapamilya. At kailangan mong magpa-bautismo. Kailangan ipanganak kang muli mga kapatid. Nung ikaw ay binautismuhan, ikaw ay bininyagan, naalala niyo mga kapatid ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niya kailangan magpabautismo. Pero bakit nagpabautismo siya? Dahil siya ang model natin. Siya yung gagayahin natin. Sabi ni Juan Bautista, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa'yo. Kahit na pagbitbit ng sandalyas mo, hindi ako karapat-dapat. Ako ang bautismuhan mo. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Hindi. Kailangan mo akong bautismuhan, kailangan mo akong binyagan para sa katuwiran. So binautismuhan ni Juan Bautista ang bugtong at buhay na Diyos at sinabi doon, nung siya na bautismuhan, siya'y umahon sa tubig. Umahon. Ibig sabihin, nilublob sa tubig. Siya'y umahon sa tubig. Pagkatapos siyang umahon, mayroong kalapati na bumaba na nagsisibulo sa banal na espiritu. Kaya ako mga kapatid, sabi ni Ricky Libradilla, kung gusto mo raw makatanggap ng banal na espiritu, bumili ka ng banal na espiritu. Mali yun mga kapatid. That is unbiblical and erroneous doctrine, not based on the Bible. Pag kayo po'y nabautismuhan mga kapatid, automatic tinanggap mo ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Automatic yun. Automatic given yun mga kapatid. Pinakita yun sa bugtong at buhay na Diyos. Simbolo ng kalapati, automatic. Pero yung ang abangan natin mga kapatid, yung huling ulan. Yung the outpouring of the latter rain, huling buhos ng ulan. Ibig sabihin, talagang huling bagsak ng espiritu ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Yun ang kapangyarihan mga kapatid. Kaya yung logo natin sa kingdom na nakalagay doon, mayroong Holy Spirit. Bakit? Yun ang inaabangan natin mga kapatid. Mark chapter 9 verse 1. Hindi lahat mamamatay sa inyo na maabutan ninyo ang pagdating ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na may kapangyarihan. Anong kapangyarihan yun? Ang pagbaba ng banal na espiritu mga kapatid, nagsimulo sa kalapati. Natatanggapin natin mga kapatid. Huling ulan, ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos. Juan 14:6. Purihin ang bugtong at buhay. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So paano ka maging anak ng bugtong? Kailangan mong bautismuhan. Yun ang prerequisite. That is the
Kung sa korte pa mga kapatid, para maging legal ang lahat ng mga bagay, kailangan gawin mo yan. At tayo mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na common salvation. Yung kaligtasan ko, at kaligtasan mo pare-pareho lang. We are under the grace of God. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Nasa ilalim tayo ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi po dahil mas magaling tayong mangaral, mas magaling tayong magsalita, hindi yung base yan ng kaligtasan. Dahil lang po sa grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Napakabuti yung mga kapatid ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Kanya ay hindi pagalingan ng awit, hindi pagalingan ng sermon, kundi ayon sa Kanyang ginawa, mga kapatid. Hindi pagwapuhan, dahil kung pagwapuhan, mga kapatid, ilan lang kaya ang maligtas sa atin dito? Baka ito lang si Pogs at saka si Jico Batay. Lagi lang silang sabi sila daw ang gwapo. Pasalamat tayo, hindi lang pagwapuhan, mga kapatid. Kundi ayon sa grasya ng bugtong at buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tito 3:5. Puri na bugtong at buhay na Diyos. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan, ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas, sa muling kapanganakan, at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Bautismo ito, mga kapatid. Palakpakan natin. Ito po ang ating para tayo nagkaligtas, mga kapatid. At tayo po, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ay nakabase sa bugtong at buhay na Diyos. Saan tayo nagkaisa? Sa bugtong at buhay na Diyos. Kapag yung ating buhay, ang ating kalooban, ang ating ninanais, ang ating interes, ay sa bugtong at buhay na Diyos, wagi tayo. Not my will, but thy will be done in me. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tagumpay tayo, mga kapatid. Yan yung ano natin, yan yung slogan natin sa kingdom. Not my will, but thy will be done. Tagumpay tayo. Kapag tinigil na po natin, mga kapatid, kung ikaw ay nagsisimba, hindi dahil sa bugtong at buhay, nagsisimba ka dito dahil mayroon kang chicks na nililigawan. Mga binata, makinig kayo. Kung nandito ka dahil sa ibang paraan, mga kapatid, iba ang dahilan mo kung bakit ka nandito simbahan, magkakalit-silit ang buhay mo. Dapat ang dahilan mo bakit ka pumunta dito, hindi si Pastor Lahi. O kung ano pa man, pumunta ka rito dahil sa bugtong at buhay na Diyos, period. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. At ang bugtong at buhay na Diyos, pinanalangin niya tayo. Hindi pa tayo pinanganak sa mundo ito, nanalangin ng bugtong at buhay na Diyos. Pinanalangin niya tayo na magkaisa. At kaya si Padre Lahi, mga kapatid, ang sabi niya, na sana tayo ay magkaisa sa isang pag-ibig at isang pananampalataya upang tayo ay maligaya maglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos. Pinanalangin na yung pagkakaisa na ito. Juan 17:20-22. Purihin ang bugtong at buhay na ito. Sabi, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na managsimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo ay isa. Na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na isa. We are united, we are one in Christ Jesus our Lord. Palakpakan natin. Mayroong patalasta sa Coke, mga kapatid. Mayroong patalasta sa Coca-Cola na kumakanta yung mga bata, tapos iba-ibang lahi. Tapos iba-ibang lingwahe ang sinasabi nila. Nagalit yung Amerikano. Sabi, hindi American product yan, bakit iba-ibang salita? Nag-boycott sila, ayaw nila bilhin ang Coca-Cola. Ang hindi nila alam, mga kapatid, ang Amerika is composed of diverse ethnicity. Ang Pilipinas, ganoon din, mga kapatid. Pag sinasabi nating Pilipino o Maharlikan, mga kapatid, we are composed of different race. Malay race, Spain, Chinese, Japanese, American. Lahi-lahi, iba-iba na yung lahi natin, mga kapatid. Ang sabi nga ni Marcos, tayo ang lahi na dakilang lahi. Sabihin mo, dakilang lahi. Bakit naging dakilang lahi tayo? Isip-isipin mo naman yan. Spain, malaking bansa. Amerika, malaking bansa.
itong, Hapon, malaking pabansa din. Great nation ito mga kapatid, na-conquer tayo. Kaya maraming mga Pilipino o mga Harlikano na magagaling. Palakpakan natin. Ha? Tanggapin natin mga kapatid, magkaiba-iba tayo. May taba, may payat, may iba-iba yung tayong, iba-iba ang ating pinagmulan, iba-iba ating ugali. Ha? Yan po tayo. Episo 4:7-16, datapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi niya nang umakyat sa taas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Binigyan tayo ng iba-ibang talento mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos. Anong talento ang binigay ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Episo 4:11. Anong talento ang binigay ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Anong talento ang binigay ng bugtong at buhay na Diyos? Babasahin ko ba? Episo 4:11. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay mga propeta, ang mga sugo, at ang iba ay ibanghilista, at ang iba ay pastor, at mga guro. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito daw ang binigay na talento ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya yung sinasabi ng mga kapatid ng iba na back to Christ na walang pastor, bakit walang pastor sa back to Christ? Kasi nung nangaral si Pablo, absent si Vernon. Absent siya noon. Hindi siya pumasok. Ha? Si Padre Lahi nagli-lecture. Sabihin ko sa inyo mga title ni Padre Lahi. Bago siya naging Padre Lahi, Commander Lahi muna. Pagkatapos siya naging Commander Lahi, naging dato. Nung naging dato na siya mga kapatid, naging sultan. Nung naging sultan, naging radya. Nung naging radya, naging ilder. Nung naging pastor. Nung naging pastor, naging elder. Nung naging elder, naging father. Pataas at pataas po yung ranggo ni Commander. Paiba-iba po siya ng ranggo. Kaya sinasabi niyong walang pastor sa Back to Christ, hindi kasi niyo alam ang history ng Back to Christ. Bakit siya tinawag na commander? Kalaban niya? Mga NPA. Ha? Bakit siya naging dato? Kasi doon mga pati sa Mindanao, napakaraming dato doon, tribu-tribu sa Davao. Ha? Naging Mindanawan. Ay, yung Mindanawan may dato. Ha? Pagkatapos siya naging dato, mga kapatid, naging sultan. Nag-umpisa na siyang magnoon sa Banal na Bundok, mayroon na siyang sombrero. Bakit siya naging sultan, mga kapatid? At naging radya? Kasi ang lalawig ang dato, mga kapatid, pinapaikutan ng mga Muslim yan. Muslim territory. Ha? Kaya ang mga babae doon, mga kapatid, lahat ay mayroong mga damit Muslim lahat. Naging Mindanawan. Nung sinalakay ang Banal na Bundok, mga kapatid, doon sa Mindanao, sa lawigang dato, nagbabaan na yung mga tao. Nung baba ang mga tao, mga kapatid, anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Naging pastor na naman si Padre Lahi. Ha? At lahat, nagkaroon ng timbangan sa katarungan, kasama si Pastor Pagunasan. Mga pastor lahat nakapaigot, pastor si Padre Lahi. Ha? Pagkatapos ang timbangan naging pastor, naging elder. Nakaabot na siya ng Luzonon, elder pa lang. At kalaunan mga kapatid, dahil maraming Katoliko sa Luzon, naging Padre Lahi. Yan yung history ng Back to Christ. Kaya pag sinabi ninyong walang pastor sa Back to Christ, ibig sabihin yan, absent kayo nung nag-lecture si Padre Lahi at hindi nyo alam ang history ng Back to Christ. Ha? Ilan ba pangalan ni Padre Lahi? 42 names. Sobrang daming pangalan mga kapatid. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Tayong lahat ay isa sa bugtong at buhay na Diyos. Isa tayo. Isang kaligtasan. Isang relasyon. Mga bugtong anak ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kahit tayo isang pamilya, mga kapatid, hindi tayo magkamukha. Ha? Buti ka pa, mayroon kang kambal. Magkamukha kayo ng kambal mo? Oh, kita mo, kahit isang kambal, hindi na magkamukha. Ha? Iba-iba tayo, iba-iba tayo, mga kapatid. Iba-iba tayo. Ha? At iba-iba yung ating talento. Para saan yung talento, mga kapatid? Para mapangalagaan ang iglesia. Kita mo, may singer, may organist,
Pwede ba mga kapatid ako na magbisita, ako pa mag-organ? One-man band? Ha? Ikaw na nagitara, ikaw pa nang kumakanta, ikaw pa nang mututula, sa'yo na lahat. Pwede ba yon? Tapos kayo nakaupo lang dyan. Sa digmaan, hindi ganun mga kapatid. Ang general nagpaplano, yung sundalo lumulusob. Ha? Ganun po ang ating gagawin mga kapatid. Di ba? At kapag mayroon ng hiwa-hiwalay, may kanya-kanya tayong talento, ang nangyari sa iglesia ay tayo ay nalululhati mga kapatid. Bakit? May kanya-kanya tayong role na ginagampanan. Ha? Ang trabaho ko mga kapatid ay isa lang talaga, mangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yung mga naglilid sa mga church mga kapatid, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng mga pastor yan. Ako nagtuturo sa kanila. Trabaho ninyo yan. Ang trabaho ko lang, mangaral at manalangin. Yun ang trabaho ko. Hindi pwede mga kapatid na akin lahat. Kanya-kanya ho tayo ng trabaho mga kapatid. May kanya-kanya tayong talento. Para maging malusog tayo mga kapatid sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat alam niyo yung talento nyo. O katulad ng sinabi ni Pastor Gunasan, ngayon, yung kapatid natin. Ngayon lang kumanta. Totoo ba yun? Ngayon lang? Grabe. Kung makatira ako sa ganung lugar, talagang umaga hanggang hapon, kakanta talaga ako. Walang magsisigaw-sigaw sa akin. Yung kalagahan mo mga kapatid, ay dapat madiskubrihan mo yung talento mo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kung may talento ka, ilabas mo yan. Tinan mo yung ating mga singer dito, talagang mayroon talaga silang talento, nilalabas nila yung talento nila. Ito, 1 Corinto 12:4-6. Purihin ang bugtong at Diyos. Ngayoy, may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang Espiritu. At may iba't ibang mga pangasiwa, datapwat isang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Isipin mga kapatid, iba-iba tayong talento, pero isa lang po ang bugtong at buhay na Diyos ang nagpapagalaw ng lahat ng mga bagay. Like for example mga kapatid, paggawa ng kanta. Hindi naman lahat tayo composer. Nung nag-umpisa akong mangaral ito mga kapatid, hindi naman ako marunong mag-compose ng kanta. Hindi naman ako marunong kumanta. Dalawang bagay wala sa akin. Ang pagkanta at ang paggawa ng kanta, hindi ko alam yan. Nung tinanggap ko ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, doon ako natutong gumawa ng kanta at doon ako natutong kumanta. Kung narinig lang ninyo ako kumanta noon mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi nyo maintindihan ang pagkanta ko. Yung organ ko papuntang El Nido, yung boses ko papuntang Brooks Point. Mabuti na lang, hindi nyo ako naabutan sa panahon na yung mga kapatid. Talagang ipinanalangin ko sa bugtong at buhay na Diyos na matanggap ko ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya kahit iba-iba yung ating talento, dapat tayo po ay nagkakaisa mga kapatid. Nagkakaisa tayo. Okay? Number 3. Ang pagkakaisa at pagkakaiba ng katawan ay kailangang maingat na pangalagaan. Pangalagaan natin mga kapatid yung ating pagkaisa. Ang ating pagkakaisa ay isang banal na pagkakaisa. Sabihin mo sa kapatid, banal na pagkakaisa. Dito ho sa Episo, versikulo 2:3. Episo 4 mga kapatid. Ito po ang punto dito, babasahin ko na ito sa sarili kong bersyon. Kasi pag binasa ko yung Bible, minsan pag nabasa hindi nyo maintindihan So ginagawa ko, nire-revise ko siya kung paano yung pagkaintindi ko. Ito yung laman. Na may buong kababaan at kahinahunan, matyagang pagtiisan ang isa't isa, at tanggapin ang isa't isa sa pag-ibig, habang tayo ay nagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa loob ng katawan ni Kristo. Yun ang trabaho natin mga kapatid. We should be united. Pagkakaisa. Ayan. Palakpakan natin mga kapatid. I-preserve natin ito, pangalagaan natin ito mga kapatid. Nung nandun ako kina Sister Dondon, ito ang topic ko. We should be united.
Ito yung ginagawa ni Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, ikakalat niya tayo, ipaghiwa-hiwalay niya tayo mga kapatid. Siya yung kaating kaaway. Ha? Kasi pag naghiwa-hiwalay tayo mga kapatid, yung isang paa ni Satanas nasa loob na ng simbahan. Ha? Tayo yung pinagtatawanan ni Satanas mga kapatid pag tayo ay naghiwa-hiwalay. Ha? Kaya pangalagaan natin ang bawat isa. Paano natin mapangalagaan? Topic natin ngayong umaga, dapat meron tayong tamang pag-uugali. Ano yung tamang pag-uugali? Pagpapakumbaba. Sabihin mo pagpapakumbaba. Ha? Yun ang gawin natin mga kapatid. Basahin niyo sa Roma 12:3. Purihin ang bugtod buwan. Sabi dito, sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Huwag mong isipin na masigit ka sa isa. Ha? We are all brothers in Christ. Ha? Paano tayo lalago? Yung ating pananampalataya. Ha? Dalawa lang po mga kapatid na salita, i-press natin yan. Aalamin ko at patawarin mo ako. Kapag nasasabi mo to mga kapatid, mapipreserve natin ang ating pagkakaisa. Ha? Pag mayroong, alibawa, mayroong nanira kay Pastor Lahi, huwag kang maniwala, sabihin mo, aalamin ko. Pangalawa, pag nagkamali ka, sabihin mo lang, patawarin mo ako. Yang dalawa na yan, kapag mayroon sa atin yan, swak na swak tayo mga kapatid, ipipreserve natin ating pagkakaisa. Ha? Practicein mo na ninyo lagi yan. Yung salita na yun mga kapatid. Ha? Kasi ang ibig sabihin po niyan ay kapakumbabaan. Humbleness. At itataas tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Pag nagpakumbaba ka mga kapatid, hindi mo isabihin na masyado nang pinababa yung pagkatao mo, hindi yung ganun yun mga kapatid. Ay ibig sabihin yan, tinataas mo lang siya, yung isa. Kailangan mo lang siya itaas, hindi mo binababa ang sarili mo. During the time po natin bugtong at buhay na Diyos, anong ginawa? Ginawa ng mga Parisiyo, pinag-away yung si Juan Bautista at ang bugtong at buhay na Diyos, pinag-away nila. Ha? Sabi, sino ba talaga magaling sa inyong dalawa? Tinanong si Juan, sino ba talaga magaling sa inyo? Ang sabi ni Juan, sabi, he is greater than I. Mas dakila siya kaysa sa akin. Na kahit sandalyas na, hindi ako dapat magdala. Nung tinanong ang bugtong at buhay na Diyos, sino bang dakila siyang dalawa? Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Wala nang iba pang mas dakila na sugo sa lahat ng mga sugo. Wala nang mas dakila pa kay Juan. Wala lang, hindi nagsisiraan mga kapatid. Kundi, bawat isa sa kanila ay itinataas ang bawat isa mga kapatid. Yun ang sekreto ng pagkaroon, ng pagkumabaan at pagkakaisa sa loob ng ating iglesia. Ha? Episo 4:29. Ito yung punto mga kapatid sa talata. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. Huwag ka daw magsasalita ng mga bagay na mahahalay. Ang makikinabang nun yung nakakinig. Ibig sabihin mag-ingat. Ha? Ibig sabihin yung ating salita mga kapatid, piling-pili natin. Ha? Tama yung approach. Ha? Gentle. Episo 4:32, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Mayroon ba tayo niyan mga kapatid? Magandang loob at mahabagin. Yun ang mahalaga na ibinigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kaamuan. Hindi bastos, hindi mapangwasak. Ha? At ito dapat tayo makilala mga kapatid sa ating kapakumbabaan at pagiging mabait. Ha? Nakikita na ba kayo ng back to Christ sa sobrang bait? Yung walang matigas sa tinapay sa mainit na kape? Mabait. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, mayroong isang kapatiran doon sa Laguna, si Nanay Bibiuna. Makabir yun. Makabir talaga yun. Pero lahat welcome. Hindi siya namimili. Ang ginawa sa kanyang kapatid, tiniwalag. Sabi ni Pastor, nakalagay dito sa Power Journal, yung pagka maistimahin. Sinabi dito sa Power Journal, sinusunod niya mga kapatid natin, walang. Anyway, ngayon mga kapatid, na bless talaga siya.
Nung binasa namin yung power journal, sabi niya, hala, mayroon palang doktrina back to Christ sa ganyan. Bakit hindi namin alam yan? Isipin mo yan. Ha? Kaya yung power journal, mga kapatid, hindi lang po yan para sa Mindanao, ha? Para po yan sa buong sanlibutan. At nilagay mismo ni Father Layan sa harap ng power journal. Ang mensahe para sa buong sanlibutan. Yun ang goal natin, mga kapatid. Ang goal natin, mga kapatid, na kumalat ang pananampalatayang ito sa buong sanlibutan. Ha? Yan yung aking pangarap. Taas kamay, sino bang gustong sumama sa pangarap na yan? Na tayo ay makarating sa ibang bansa. Na pagdating nyo dito, mga kapatid, ang katabi ninyo hindi na Pilipino, kundi Amerikano, Chinese, Russian, Indonesian. Ha? Iba-ibang lahi, mga kapatid. I cannot do it alone. I cannot do it alone. Ha? I need you to be with me in this battle, ha? Against the forces of the devil. Magkaisa tayo, mga kapatid, upang sugpuin ang kalaban at agawin natin ang teritoryo ni Satanas sa buong sanlibutan. Dahil sabi ng Balang Sulatan, at ang ebanghelyo ng kaharian ay papangaral sa buong sanlibutan at ang katapusan ng panahon ay darating na. Tayo lang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Tayo lang. Ha? Pag mabait ka, mga kapatid, kahit bingi, naririnig ka. Oo. Kahit bulag, nakikita ka pag mabait ka. Ha? Kasi yung mga bingi, mga kapatid, mga bingi, kahit hindi nila marinig sinasabi mo, makita pa lang niya sa itsura mo. Alam na kaagad niya kung mabait ka sa kanya o hindi. Ha? Ganon po, mga kapatid. Galatias 6:1. Purihin ang butong buhay na Diyos. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na yung pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kapag may nagkakamali daw, dapat maingat-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi darating din araw, baka ikaw naman ang matisod. Ito yung advice sa atin ng kapatid Apostol Pablo. Ha? Ang back to Christ, ang kaharian ng kapatid ay isang hospital ng mga makasalanan. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, sa inyo, hindi ako naghanap ng bimbro sa back to Christ. Hinahanap ko leader. Hinahanap ko yung mga taong walang reliyon. Hinahanap ko yung taong walang Diyos. Ha? Yung walang pakialam sa pananampalataya, yun ang hanapin natin, mga kapatid. Ha? Kasi against po sa ating ethics, mga kapatid, na mangagaw tayo ng mga tao na hindi natin tao. Sabi nga doon sa, narinig ko sa radyo, inaagaw ko na yung mga tao na back to Christ. Bakit mo sinabing inaagaw? Sabi ko, 2005 pa tapos na yung pangaral ko sa back to Christ. Ang tinatawag ko, yung mga walang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang target natin. Kung kayo man ay mga back to Christ at nanghikayat ka ng kapwa back to Christ, walang problema doon, mga kapatid, dahil mahal mo sila. Ha? Mahal natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya na yan. At dapat tayo magkaisa dito sa bagay na ito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ano ba yung ating ginagawa, mga kapatid? Yung bang kaya mong tiisin ang mga taong kasuklam-suklam at kainis-inis. Mayroong tao na nakakainis, nakakaawang patayin, nakakainis buhayin. Pag natiis mo yung mga tao ng ganon, talagang mabait ka na talaga. Ha? Pag natiis mo yan, matindi talagang mabait ka na talaga. Ha? Kapag wala kang pasensya, mga kapatid, madali kang mabigo, madali kang magalit. Ha? Mayroon kang bitterness sa puso mo kasi wala kang pasensya. Episo 4:31, stop being bitter and angry and mad at others. Huwag na tayong magalit, tigilin natin yan. Kaya madali tayong tumanda kasi pag lagi tayong galit, mga kapatid, madali tayong tumanda. Ha? Pag lagi kang magalit, mga kapatid, padagdag yung wrinkles mo dito. Kasi lagi kang nagagalit. Kaya pag nagbili ka ng mga pampaganda, mga kapatid, pagpahid-pahid ka dito,
Saan si Badit? Ha? Pagpahid-pahid mo ng papagana dito mga kapatid, pagalit ka na. Sabi mo sa asawa mo, Ronel, pagalitan mo yan, wag ako. Bakit? Nagpapaganda ko, ayoko tumanda, ayoko ma-stress. Ha? Ganun lang. Ha? Mayroon akong pinsan dati, pagalit ako sa'yo, pagalitan mo nga. Bakit ikaw na? Ayoko ma-stress. Tatanda ako lalo. Ha? Gusto nyo mag-stay younger? Huwag kayong magalit. Lagi lang kayong ngumiti. Humarap ka sa salamin, mag-practice kang ngumiti. Ha? Ito, tinan mo si Tir Dondon, bakit hindi tumatanda yan? Lagi, tinan mo. Wala naman nakakatawa, tawa ng tawa. Paano ka tatandaan yan? Ha? Diba? Smiling masaya Ha? Hindi ko tatanda yan mga kapatid, ganun. Ha? Huwag ko kayo. Maniwala kayo. Pag ngumiti kayo mga kapatid, ngiti. Subukan yung ngumiti. Ganyan. Yung mga walang ngipin, magkabulgaran na tayo. Sige, ngiti. Ganyan. Ngiti tayo. Pag ngumiti ka mga kapatid, yung muscle mo, pag tumama yung muscle mo dito, tatamaan yung muscle mo rito, ito yung tutulak doon sa endorphin at ang endorphin mag-release ng fluid at ikaw ay magiging bata. Ha? Huwag kayong magalit. Ha? Kasi pag mabait ka mga kapatid, hindi ka na nag-aalala sa mga problema. Ha? Pag mabait ka, Sister Dondon, pag mabait ka, wala ka naman. Kahit ano pang gulo dyan. Kapatid, relax lang. Mayroong isang lalaki, galing sa trabaho. Pag uwi niya mga kapatid, nakita niya yung lalaki binubugbog. Inawat niya sa mga kababaryo niya. Sabi niya, ano ba yung ginagawa yung tabak niyo binubugbog? Sabi niya, huwag kang makisali dito. Bugbugin namin to. Sabi niya, wag ganyan. Ano bang kasalanan at gawin niyo bugbugin yan? Paano ba naman sinunog yung bahay? Sabi niya, bahay lang pala. Patawarin niyo na. Kanino bang bahay sinunog? Bahay mo! Binugbog niya. Ha? Inawat-awat niya dahil sinunog yung bahay. Ha? Kaninong bahay? Bahay mo. Bahay ka, binugbog niya. Iba talaga mga kapatid, nagkukunwari ka lang. Ha? Mabibisto ka talaga. Ha? Dapat matyaga tayo. Ha? Dapat matyaga tayo mga kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi tayo mga kapatid, pinagtatyagaan din tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat matyaga din tayo. Ha? Magpatawa din tayo kasi pinapatawa din tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Tama? Palakpakan natin ating mga sarili. Ha? Verse 32. Forgive one another. Even as God for Christ's sake has forgiven you. Pagpatawaran tayo. Pinapatawad kita mga kapatid. Ha? Dapat isa sa karakteristik natin mapagpatawad. Bakit pinatawad? Kaya nga tinawag kang back to Christ Ha? Dating tumalikod ka, nagbalik ka, pinatawad ka. Ibig sabihin, back to Christ means pinatawad. So dahil pinatawad ka, dapat magpatawad ka rin. Magpatawaran tayong lahat. Ha? Ngayon, pag talagang matindi away nyo, magpatawaran kayo, magugasan kayo ng paa. Okay? Yan yung every end of the month, meron tayong Santa Sina. Yan na yung ating little baptism. Kasi naghuhugas tayo ng kasalanan natin. Kapatid, magtampo ako sa'yo, magalit ako sa'yo. Bakit? Lagi na lang ako napagbibintangan. Marami akong narinig ng mga chismis. Anong chismis marinig mo? Ang ganda-ganda ko daw. Hindi ko talaga maiwasan. Di maghugasan kayo ng paa. Yun ang mga kapatid, pagpapatawaran sa isa't isa sa karian ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ako inom ng ubas doon sa langit kung hindi kayo makarating doon. Kapag uminom tayo ng ubas mga kapatid, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ay naku, sana makasama ko na si P at saka si Nistur, mangga. Ganun talaga. Si Dundun. Yan. Si Nieves. Doon sa langit, kapatid. Pagdating nyo doon, mga kapatid, dala-dala ng bugtong at ito ang bato para sa iyo. Puting bato, bibigyan ka. Tapos doon yung pangalan mo. Ito na yung bagong pangalan ko. Tapos ngayon, tatawagin na kayo ng bugtong at isa-isa.
Pagtawag sa pangalan mo, takbo ka agad doon. Pagtayo mo sa stage, libo-libong mga anghel nakalinya ng ganoon, mga kapatid. Papalakpakan sila, mga kapatid. At pagkatapos natawag na lahat ng mga pangalan ninyo, mayroon kayong kurunang ipapatong sa ulo ninyo, kuruna. At yung kuruna na yun, mga kapatid, mayroong mga batong maliliit. At yung batong maliliit na yan, kumikintab yan. Kapag mayroon kang isang kaluluwa na nadala doon sa langit ng mga langit, isang bato, ilalagay sa kuruna mo. Ha? Isang kaluluwa. Ngayon, pastor, hindi naman ako marunong mangaral. Anong gagawin ko? O, ditulungan mo si Pastor Lahi, sa Pastor Lahi Live. Ha? Mayroon tayong bayaran sa ating kuan. Tutulong ka ngayon. Pag mayroong nahikayat si Pastor Lahi, yung kaluluwa doon, bawat kaluluwa na tumulong ka, isang bato rin sa'yo. Pagkatapos, mga kapatid, nasuot mo na yung bato na yan. Ha? Kumikinang na yung bato na yan. Ha? Adalas hura. Parang graduation yung mga kapatid, yung ating mga crown, itatapon na sa langit yan. Parang graduation. Ha? Sabay-sabay. Tapos sasaluhin, mga kapatid. Kahit saan ka, mga kapatid, kumikinang yung bato mo. Ha? Kaya mga kapatid, alam nyo, bakit mahal na mahal ko kayong lahat? Kasi kahit nahikayat ko kayo, tapos hindi naman kayo nagtino. Ha? Ibig sabihin, hindi naman kayo talaga nagtino. Meron kayong mga kabalbalan na ginagawa. Pagdating ko sa langit, tinitingnan ko kung mayroon akong naligtas. Wala pala. Bakit? Kasi yung mga bakturin na kinig sa akin, wala naman hindi naman talaga totoong back to Christ. Kaya magpakabait na kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magbait na kayo. Ha? Sayang naman yung laway magsalita dito, mga kapatid, tapos hindi man lang kayo magbago. Sayang. Sabi mo, kapatid mo, magbago ka na. Magpakabait ka na. Manghikayat ka na ng kaluluwa. Sabi mo kasi doon, magkaisa na tayo. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Pag hindi ka marunong magpatawad, mga kapatid, ibig sabihin, gusto mong saktan yung tao na yan. Ha? Pag galit ka sa tao, nabubulag ka. Totoo yan. Pag galit ka sa tao, nabubulag ka. Alam mo kung bakit? Kahit sa simbahan ka, pag galit ka sa tao, hindi mo talaga yan siya makita. O sige, kamayan yun ng kapatid mo. Nandiyan yung kagalit mo. Pag sinabi mo, o sige, magkamayan na. Doon. Pag dumaan yan, parang wala kang nakita. Bakit? Galit ka eh. Ha? Learn to forgive, mga kapatid. Patawarin natin. Ha? Parang isang bata, mga kapatid, nakita na lalaki. Nakaupo siya. Upo siya na gano'n. Upo talaga. Papigit-pigit pa yung bata. Sabi ng lalaki, ano ginagawa mo? Shhh! Ano ginagawa mo? Mayroong bubuyog. Inupuan ko yung bubuyog. Bakit mo inupuan? Kinagat niya ko eh. Ha? Ano ginawa mo? Inupuan ko siya. Ha? Kasi, alam ko, pag inupuan ko siya, naiipit ko siya, nasasaktan siya. Nasaktan ako, pero alam ko masasaktan ko siya. Sa tingin mo, tama ba yon? Ha? Pag kinagat ka ng bubuyog, upuan mo yung bubuyog? Ano mangyari doon sa kagat ng bubuyog? Babaon lalo yun, mga kapatid. Ha? At pag bubaon yun, mas lalong sakit yun, mamamaga pa yun. Ha? Ganon yun, mga kapatid, pag galit ka sa tao. Pag galit ka sa tao, inapakan mo, akala mo hindi masakit. Masakit din, ikaw din. Ha? Tatanda ka. Papangit ka. Sayang yung pagbili mo ng chinsanso. Ha? Yung mga papaganda yung paputi-puti dyan, sayang. Ha? Gusto nalit pananatilihin yung kabataan ninyo, huwag niyong i-stress yung buhay niyo. Ha? Sabi mo, kapatid, magbago ka na. Ganun lang. Mahal na mahal kita, mga kapatid. Mahal na mahal ka ng bugtong at buwan na Diyos. Kasi pag magalit ka si Terpe, sayang ang pampaganda mo, matatanda ka. Sabi niya, bakit ka tumanda? Siya kasi ang dahilan. Na-stress niya ako. Ha? Di ba? Oh.
Alam mo kapatid, kapag hindi natin sinasaktan yung kapwa natin, papagalingin tayo sa sugat natin ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Forgive us our debts. Ha? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang o pag kami di patawarin mo sa aming pagkakautang sa iyo. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kailangan natin magkaisa mga kapatid. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos mga Diyos. So anong gagawin natin? Ha? Meron akong ibibigay sa inyo. Ha? Dapat magkaisa tayo. Ingatan natin yung ating mga salita na hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Purihin ang bugtong. Tayo mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.